dahil lang sa tingin ay binugbog ka na ng kagawad? Opo, sir. Yung pagkasabi ko po ng bakit, bigla po niya ako sinuntok dito sa may baba. Nagyari yung insidente, 2 beses pala, na-record pala sa stasyon nyo, tapos hanggang kasalukuyan wala pa rin nagagawang aksyon ang pulis? Bigla siyang tinawag ng barangay Kagawad na unang ulat nakainom pa. Pagkatapos mag-uulat sa barangay, walang ginawa. Mag-uulat sa pulis, wala rin ginawa dahil hindi naiintindihan na ang kasong ito mabigat dahil paglabag sa Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Sir Anthony, pag-usapan lang natin itong nangyari sa iyo na kung saan dahil lang sa tingin ay binugbog ka na ng kagawad? Opo, sir. Galing po ako nung trabaho nung time ngayon, sir. Nung phone po ako. Tapos pagdating ko po doon sa sa bahay po nila sa may tindahan po banda. Tinawag po niya ako. Oh, tinawag ka. Ano sabi sa'yo? Tapos yun, bigla po ay tinuro po niya ako ng yung parang galit na turo po. Tapos pagkalapit niya po sa akin, tinanong niya po ako, bakit daw ang sama po daw tumitig ko, ay masama daw po ako tumitig sa kanila, tapos di daw po ako namamansin. Mga ganyan po. Tapos, So dahil daw sir, sa titig mo, kaya ka tinawag ni kagawad? opo. Tinawag ka, halika dito. Tapos pinapunta ka dun sa kanya. Tapos dun na nagkaroon ng inkwentro. Ay hindi po, siya po yung lumapit sa akin kasi nakamotor po ako. Siya yung lumapit sa'yo. Matanong ko lang sir, kasi nababanggit dito kanina na kung saan lasing daw itong kagawad. Saan po siya nakapwesto? Sa may tindahan? May lamesa? May mga nakapatong pang mga alak? Ano ba yung pwesto doon ni kagawad? Doon po sa, ay hindi ko po kasi napansin sa sir kasi diretso lang po yung tingin ko, sir eh. Tapos nung pagtawag na po niya sa akin, doon ko na po siya nilingon. Tapos yun, tinuro niya po ako na ganyan, bakit daw ang sama. Oo, pero sir, nakita mo yung setup na meron talagang mga alak? Opo, meron po mga buti po doon, sir. Okay. Ito ba tindahan o mismong bahay ni kagawad? Tindahan po nila, sir, tapos yung bahay na po nila po yun, sir. Okay. So, bahay nila. Ngayon, sir, ang nangyari is tinawag ka, tapos ano yung pagkasabi sa'yo nung paglapit mo sa kanya? Sinabihan niyo po, bakit ang sama mong tumitig sa amin? Tapos, Yun ang unang bungad niya sa'yo. opo, Ano naman naging sagot mo? yung pagkasabi ko po ng bakit, bigla po niya ako sinuntok dito sa may baba po. So, pasagot ka pa lang ng bakit, tapos binalikan ka na ng suntok kagad. Opo. Pagkatapos binalikan ka ng suntok, may umawat ba sa inyo or anything? May bigla bang namagitan? Ano ba nangyari? Wala po, sir eh. Kasi nung time na yun, wala pong masyadong tao sa labas po, Okay. sir. Nakailang suntok siya at saan ka tinamaan? Dito po sa may baba po, sir, sa may pangabanda. Sa baba, sa panga. Nakailang tama siya sa'yo? Nakaisa lang po, sir, kasi nung susuntok naman po siya ulit, nakailag na po ako. Nakailag ka na. Tapos may nakita kong video din na parang inaawat na siya ng mga either kamag-anak or asawa niya ba? Ayun na niya pong pagbalik na namin, sir, kasi yung motor kasi, sir, naiwan dun sa bahay nila sa may tindahan sa harap. So sa isang araw, 2 beses nangyari yung umunong tangkang pagbububog sa'yo. Opo, mga ganun. So yung unang beses, yung umuwi ka galing trabaho, pangalawang beses kasama mo na yung nanay mo. Opo. Nung kasama mo na yung nanay mo, doon na may umaawat na din sa kanya na 2 tao. Opo. Dahil doon sa pangyayari. Nagkaroon ng pagpapatawag, hindi sumipot si kagawad, si kapitan tinanggap yung reklamo mo. Tama ba? Opo. Ilang beses na hindi sumipot itong umano'y inireklamo mo na si kagawad Velmar? Pang-apat po, sir. So, 4 na beses sinomon siya sa barangay, hindi siya pumunta. Opo. Okay. Ano daw dahilan niya? Bakit hindi daw siya nakapunta ng barangay? Sabi nung tropa niya, sir, busy, may nilalakad, tapos yan po laging inaano po nila, So, sir. yun yung mga rason na binibigay. So, parang hindi binibigyan ng importansya yung pagpapatawag sa kanya ng barangay. Yung si Sir Magister, nagreklamo regarding sa nangyari with the kagawad si Sabin Marion, sir. Aha. So, tinanggap namin ang kanyang reklamo. So, sa table pa lang ako sa local chairman,
So, among sumunan, then hindi siya sumipot. So, ako nga, sinabihan ko ang barangay secretary, sulatan natin. Kap, ano pong magagawa natin regarding dito? Kasi di ba dapat kung sakaling may pambubugbog at pananakit, i-refer din na po natin dapat sa pulis? Yes, pumunta sila sa police, sir. Yun sila, diba, sister? With the endorsement ng barangay, ma'am, or kusa sila pumunta ng pulis? O, pumunta sila. Anthony, tama ba ang sinasabi ni Kap na ikaw ay pumunta dun sa mismong pulis? Opo sir, nung nung araw na yun na pagkagabi po, pagkatapos po sinabihan po ko ng pulis sir na hindi pa daw pwede kasi kailangan unahin daw po doon sa sa barangay daw po. Ibinaba ka ng pulis sa barangay? Oh, Bakit daw barangay issue may pambubugbog na nangyari? Sinabihan po ko ng pulis sir na unahin niyo muna yung sa barangay kasi hindi pa daw pwede kasi dapat barangay daw una bago po police station. Bakit daw? Yun lang ang sinabi ng pulis na kahit man binugbog ka na, bumalik ka pa rin ng barangay. Bakit daw pang barangay yung issue? Yun po yung sabi. Sige, sir, gusto ko lang sana ng clarification regarding dito sa pangyayari na kung saan ay narinig ko, sir, na parang nababanggit ata na ibinaba nyo to barangay level yung ganitong klaseng issue ng pananakit. Bali, ang sa pagkakaalam ko, sir, bago siya pumunta dito sa police station, sir, naka-blocker na sila doon sa mismo sa barangay ng Luyang, sir. Sige, sir. So, ang sinasabi ninyo, nauna pa yung police bago yung barangay. Nag-una yung sa barangay, sir. Nauna yung dito- Sige, sir. Sige, Anthony, dyan ka pa? Apo sir. Okay. Anthony, so nangyari muna yung insidente ng pambubugbog pagkatapos, ano ba nauna, barangay or police? Police sir kasi Okay. tapos po namin Sige, after ng insidente, same day, pumunta ka ng police para pa-blatter. Apo. Pagkatapos noon, ang sabi sa iyo ng police, bumalik ka ng barangay kasi barangay issue ito. Apo. So kaya ka pumunta ng barangay, nagkaroon ng 4 na pagpapatawag, pagkatapos wala nangyari dahil hindi sumipot. Tama ba? Apo. Yung mismong complainant na nagsabi na nauna po siya pumunta sa inyong police station, ang tinatanong ko po ngayon, bakit ibinaba ng ating police sa barangay yung issue kung may pananakit na po nangyari? Hindi na to, sir, parang pangalawa yata na nag-report yung biktima siguro, sir, kasi 2 beses nagkaroon ng pagre-report ng pananakit sa inyong stasyon. Tama ba? Gusto ko lang makuha yung impormasyon yun. Klaro ba? Yun ba? parang ganun, sir, kasi hindi naman kasi ako yung nag-responde doon. Sir, relax. Hindi naman po kayo yung kinakagalitan ko dito. Wala naman akong sinasabi. Okay, Ako sir. naman ay nagko-correct dun sa inyong action na ginawa. Kung hindi man ikaw, subordinate mo yan or kasamahan mo. Yun ang gusto, sir, kasi klaro ko na kung saan nangyari yung insidente, 2 beses pala, na-record pala sa stasyon nyo, tapos hanggang kasalukuyan, wala pa rin nagagawang action ang pulis? Yun, sir, yung parang aking kine-question ngayon. Bakit wala pang ginawa or in-establish na kaso or tinulungan man lang? O, sulat ka na ng sinumpaang salaysay, magkuha ka na ng medical legal mo, tapos gawa na natin para maipasa na to na for filing ng kaso. So, bakit hindi, sir, ganun yung ginawang proseso? Ibinaba pa muna sa barangay, nagkaroon na ng pagpapatawag. Kung 2 beses na pala nangyari, bakit ibinaba pa ng barangay? Yun, sir, yung aking tanong. Pagkakaalam ko, sir, may isang incidente, sir, na binugbog siya, sir, nag-request ng assistance dito sa police station, sir. Tapos na-respondihan ng alert member ng police station namin, ng mga kasamahan namin, sir, doon mismo sa Hindi, sir, lugar. naiintindihan ko Tapos, naman yung pagre-responde, pero iba po yung after mag-responde ang police. So ano lang gagawin ng police? Re-responde lang, titingin lang doon, papacify yung situation. Tapos anong gagawin ng ating kapulisan? Di ba dapat aasistahan, dadalhin sa stasyon, kukunan ng statement, ano ba nangyari, iimbestigahan, tapos tatanungin siya kung willing ba siya mag-file ng kaso. Pagkatapos tutulungan ninyo, di ba po ba ganun yung proseso? ayun, sir. As procedurally yun, sir, dito sa amin, sir, as procedure, pag pumunta dito yung biktima, sir, tapos yung insidente, yung krimen na ni-report niya, sir, paslaw ng katarungan pambarangay natin, sir, yung mga isang 1 year and below yung ang penalty niya, sir. Ibabalik talaga namin sa
sa barangay, sir. Hindi, Pero sir. Hindi 1 year and below. Hindi tama yun, sir. I would disagree. Ay, Kasi pananakit na to, sir, resulting to physical injury sir. yung binabanggit po natin. So, Oo. pagka may taong binugbog, ibababa nyo sa barangay? Parang ganun ba yung classification nyo dyan sa kapulisan? yes, sir, as long as it falls on counter, as if the crime is slight physical injuries and maltreatment, sir. Slight physical Paklaw yun ng injury. katarungan. So, depende yun sa magiging... Paklaw yun ng hiningian nyo ba, sir, katarungan ng, barangay natin, ng medical legal bago nyo sabihan na slight physical injury siya? Or Kami, based sir, lang sa inyong personal assessment? Personal assessment, sir. Pero makita natin Personal yung assessment. Yung pong usaping ito, kagawad ng barangay ang sangkot ng bugbog. At sa panahon na siya ay gumaganap sa kanyang tungkulin bilang barangay kagawad. Sabi po kasi ng Korte Suprema, ang barangay kagawad, wala pong panahon, wala po siyang oras, hindi siya tulad ng ordinaryong manggagawa, 8 to 5. Sa mga naglilingkod po sa barangay, lalo ng kapitan at lalo na po ang mga kagawad, 24 oras. Kaya ko po inilagay sa gano'n yung pagpapahayag dahil mahalaga po na maintindihan ng mga kapulisan na nung mangyari ang insidente, kumikilos yung barangay kagawad bilang barangay kagawad at yung kanyang ginawa ng bugbog, nagbigay ng hindi makatwirang pinsala, paglabag na po yan sa Republic Act 30193 3E. At ang ibig sabihin po niyan, 6 na taon ang pinakamababang pagkakabilanggo sa isang opisyal ng gobyerno na nakabalabag sa Republic Act 3019. So hindi po ito ordinaryong slight physical injuries. Kaya po siguro kailangan pong mag-training ng ating mga kapulisan. Tinatawagan natin si General Nartates, Ginoong Carl Tulfo sa inyong kapahintulutan. Turuan po yung mga ganitong basic, lalo na po yung sa Republic Act 3019 at yung Republic Act 7160 ang mga kapulisan dahil hindi po tayo magtatawa sa kanila, kundi yung mga nasasangkot dahil bagamat mabigat ang krimen, nakakalusot sila dahil tila mukhang hindi po napag-aralan ng pulis ng akma yung batas sa barangay. Tama po kayo Sa kasaysayan po dito, undisputed, wala naman pong question, wala namang ginagawang krimen yung ating complainant. Bigla siyang tinawag ng barangay kagawad na ang unang ulat nakainom pa. Ano naman ang gagawin ng mamamayan dyan sa ganyang klase? Pagkatapos mag-uulat sa barangay, walang ginawa. Mag-uulat sa pulis, wala rin ginawa. Dahil hindi naiintindihan na ang kasong ito mabigat dahil graft and corruption, paglabag sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ginoong Carl Tulfo. At lasing si Kagawad, isang tingin lang niya doon sa ating complainant. Pinag-initan na niya dahil sabi niya, bakit masama yung tingin mo sa akin? Tapos doon na nagkaroon ng kainitan. Attorney, ano mo masasabi niyo dyan? Bilang isang kagawad public servant, yan attorney hinalal yan ng tao. So ano pong masasabi natin dyan? Tapos another thing also attorney, part siya ata sa committee ng Peace and Order. Wow. So ano pong masasabi natin dyan, Attorney Batas? Grabe po. Ang masasabi po natin dyan, yung ganyang klase po ng mga pagkilos, conduct and becoming of a public officer. At dahil po dyan, po pwede po siyang una, suspindihin kagad, patigilin ng barangay council sa pagganap sa kanyang tungkulin sa barangay. At pangalawa, po pwede pong maging source of dismissal pagmumulan ng kanyang pagkakatanggal sa pagiging kagawad sa pagsasampa ng barangay mismo. Okay. Na sila po binilabag, hindi sinisipot yung patawag nila sa konseho munisipal doon sa lugar kung saan. Ginoong Carl Tulfo. Attorney, gusto ko lang din sabihin kasi nagkaroon ng 4 pagpapatawag pero dito naman sa side ni Kapitana, parang wala na siya magagawa, parang hirap na siya. Doon sa part naman ni Kagawad, parang imbis na ilapit doon sa barangay council, mag-file siya ng complaint in behalf of the said complainant para ma-review at maimbestigahan itong Kagawad, wala po nangyaring ganun. Naku. Alam po nyo, yun na nga po yung malaking problema natin dyan. Mananawagan po tayo sa mga municipal local government officers ng DILG. Ito po yung dapat nilang binibigyan ng pansin. Ito po yung dapat nilang kinikilos, ginagawa, at pinagbibigyan ng karampatang turo. Hindi po yung kung ano-ano lang ang ginagawa. Dapat po, ang gagawin ng mga municipal local government officers, puntahan ng mga barangay, bigyan sila ng seminar para matuto. Hindi na lamang po ito nakakahiya, kundi nakakapagdulot ng samaan ng loob sa publiko at sa kawalan ng tiwala sa sistema ng katarungan. Ginoong Carl Tulfo.
With that said, attorney, ano pong gagawin natin ngayon moving forward with the police and barangay on the said other line listening? Ano po yung magagawa nila ngayon? Aside dun sa part kay Kapitana, lalapit siya sa barangay council para ma-file yung said complaint laban dito sa kagawad. And then para naman dun sa police, attorney, ano pong masasabi ninyo? Ang masasabi ko po sa ating kapulisan, dyan po sa lugar na yan, tawagin na nila ulit yung nagre-reklamo, kunan na ng statement, ang ilagay po nila doon sa complaint na gagawin nila sa sinumpang salaysay sa pulisya. Ang inireklamo, paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act, Okay. upang sa ganon maiangat kaagad dito at madala na po, kung hindi man sa ombudsman, doon po sa provincial prosecutor dyan po sa Cebu. Ma'am, dapat kayo na mag-action dito kasi kung hindi man masolbahan sa barangay level at police level, talagang i-acute nyo na sa administrative level. So I do agree dun sa paglalaban nyo sa DALG at Sangguniang Bayan at Ethics Law para ma-review talaga ang kanyang code of conduct. Kasi unbecoming po yan bilang isang public official, which I think you would agree. Okay? So, yun ang plano po, sir. Ipabot sa DSG, patulungan niyan sa Officer at saka sa Committee sa Law and Ethics sa Sangguniang Bayan. Waiting lang siya sa issuance sa Certificate of File Action